Welcome to Donmar TV News Channel. Magandang hapon po sa inyong lahat. It's 12:30 in the afternoon here in the Philippines at may panibago na naman tayong balita ngayon. Update tayo sa pangyayari ni General Bantag. Okay? Ngayong araw lang nakita ko, may ipapakita akong video sa inyo na itong si General Bantag ay nag-file na ng counter affidavit dito nga sa siya yung tinutukoy na mastermind dito sa Percy Lapid na pangyayari. Okay? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat, importante na i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa ating Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, please subscribe and please follow Donmar TV sa ating Facebook at YouTube para lagi kayong updated dito sa ating update tungkol kay General Bantag. Okay? Sabay-sabay tayong mag-subscribe and follow. 1, 2, 3, go! Thank you very much. So, punta na nga tayo dito sa update tungkol kay General Bantag. May ipapakita akong video sa inyo na itong si General Bantag ay nag-file ng affidavit. Okay? Let's play the video. Ngayong araw nakatakda ang preliminary investigation sa kasong pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid at umunoy middleman na si Cristito Villamor Palanya. Noong November 23 dapat ang simula ng preliminary investigation pero ipinagpaliban dahil mali ang middle name sa suspended Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag sa Sumpina. Maraming nagsasabi na bakit ang tagal naman ng preliminary investigation kaya hindi natuloy yung unang investigasyon dahil nga nagkamali yung pag-file ng subpoena kay General Bantag, nagkamali yung pangalan niya. Diyan pa lang palpak na sila. Soriano ang nakalagay na middle name pero Kitalig ang tama. Naitama naman agad ang subpoena. Inaabangan din kung personal na makakadalo sa preliminary investigation si Bantag. Kasama rin sa mga sinampahan ng reklamo sina Bucor Senior Superintendent Ricardo Zulueta at ilang persons deprived of liberty sa Bilibid. So inabangan talaga kung itong si General Bantag ay pupunta sa preliminary investigation. Yan. Lahat ng media ngayon nakaabang ngayon kay General Bantag. Ngunit may karapatan rin naman si General Bantag na hindi pumunta sa preliminary investigation. Pwede lang yan na abogado lang niya ang pupunta dyan. No? Pwede lang man yan. No? Kapuso, mauna ka. Yan. So, same lang. Ito ay binalita ng GMA News. Ngayon naman ito sa News 5. Wait mo na. Nagsumite na ng counter affidavit si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Ito yung kumakalat na balita ngayon sa social media ha, kay General Bantag. No? Nagyan ng mga kinakaharap niyang kaso sa pagpatay sa veteranong mamamahayag na si Percy Lapid at sa middleman na si June Villamor. Ipinasa ni Bantag ang dokumento kay Baguio City Prosecutor Conrado Catro. Ito kasi yung sinabi ni D.O.J. Remulla eh. Pagkatapos pumutok itong balita tungkol kay Percy Lapid, ay itong si yung na wala sa yung na wala yung pinatay doon sa loob, ayaw ko kasi banggitin eh. Kung nawala ng buhay dyan sa loob ng Bilibid, yung isa pang suspect, no? Ay si General Bantag rin ang tinutukoy na siya raw ang kumuha ng buhay doon. No? Kaya itong si D.O.J. Remulla, ang kanyang mga pahayag ay parang sure na siya kay General Bantag na siya yung mastermind dito kay Percy Lapid. Junior, si Bantag ang itinuturong mastermind sa mga nasabing krimen. Dawit din sa krimen, sina dating Bucor Deputy Officer. Kasi yung DOJ raw, itong sa pangunguna ni DOJ Remulla, ay meron raw silang mabigat na ebidensya tungkol dito kay General Bantag, if I'm not mistaken, no? Sir Ricardo Zulueta at iba pang preso at opisyales sa Bilibid. Makailang ulit nang itinanggi ni Bantag na mayroon siyang kinalaman sa brutal na pagpatay kay Lapid.
Kilalang kritiko ng gobyerno ang pinaslang na radio broadcaster. Kabilang si Bantag sa mga madalas banata noon ni Lapid sa kaniyang programa. Nauna namang sinabi ng kampo ni Bantag na handa silang makipagtulungan sa investigasyon sa pagpatay. So, inaabangan ngayon kung talagang pupunta physically itong si General Bantag sa preliminary investigation at ngayon yan mangyayari Monday. Okay? So, ito yung babasahin natin itong balita rin ng binalita ito ng Philippine Star ngayon. Okay? So, Lapid murder, Bantag submits counter affidavit. Kasi meron namang right talaga itong si General Bantag na mag-counter affidavit, di ba? So, babasahin natin. Suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag has submitted his counter affidavit in response to the criminal charges filed against him in connection with the murders of radio broadcaster Percy Lapid and an inmate of New Bilibid Prison, NBP, in Muntinlupa. No? Si Bantag ay nag-submit ng affidavit noong Biyernes, no? Sa Baguio City Prosecutors Conrado Catral Jr. So may video sa News 5 na nagpapakita na itong si Bantag ay nag-sworn ito ng statement in front sa Catral. Okay? So hindi ko alam kung meron bang naka-video doon na nag-sworn itong si General Bantag, no? Pero ito na yung update, no? Alam nyo naman na maraming nakaabang dito. So, sa ibang video, sa SMNI naman, si Bantag ay nakitang nakataas ang kanyang kamay, no? Na nag-swore authenticity of his affidavit. So, nag-swore siya sa kanyang linagay na affidavit, no? Siguro tinulungan siya ng kanyang abogado sa paggawa ng affidavit. Lahat yan isinalaysay yan ni General Bantag, no, with the help sa kanyang abogado, at nag-sworn siya in front doon nga sa in front sa Catral, no. So ang Bantag, ang lawyer ni Bantag na si Rocky Balisong, hindi naman raw sumasagot sa phone calls, no, kung na tinanong ito sa mga detalyadong sa kanya tungkol kay General Bantag, no? So itong si General Bantag raw na former Director General ng Bucor, itong si Bantag na itong si Ricardo Zulueta, as well as several inmates in NBP, maraming mga personalities ay dinadawit dito sa Percy Lapid nga na pangyayari, no? So ito ring si Bantag ay in-charge nitong connection with the murder of Cristito Villamor Palanya, no? Yung bago nawala ng buhay itong si Percy Lapid ay sumunod itong si Cristito Villamor na ito raw yung isa sa mga main suspect rin, no, na may kinalaman tungkol dito kay Percy Lapid, na ang binibintangan dito ay si General Bantag, no, NBP inmate na allegedly brokered, no, may negosasyon raw dito sa pangyayari nga sa kay Percy Lapid, no. Ngunit during sa mga interview ni General Bantag na dininay ito, no? Dininay ito ni General Bantag na siya yung utak ng sa pangyayari kay Percy Lapid, despite the radio commentators exposed on his supposed ill-gotten wealth. Kasi sabi ng mga yung mga kontra kay General Bantag, yumayaman raw itong si General Bantag sa loob ng Bucor, no? Hindi
Ewan ko ba kung may ebidensya ba sila dyan, no? Di natin alam. So according to Bantag, no, it would be illegally for him to hire believed inmates for his hit job on Lapid. So kung totoo na ako ang nagpapatay, uutusan ko yung galit sa akin. Bantag said, referring to the inmates at the NBP. Oh. So yan. Ito yung binalita ng PhilStars. Kaya nga, ito usap-usapan ngayon kasi itong si General Bantag ay nag-file na nga ng counter affidavit dito sa pangyayari ni Percy Lapid na siya yung idinadawit na mastermind. Lahat naman ng suspect may right naman sila na mag-file ng counter affidavit with the help sa kanilang lawyers. Meron rin silang right kung dyan sa preliminary investigation pumunta sila o hindi, o di kung lawyer lang ni General Bantag yung haharap sa preliminary investigation ng mga discussion dyan, di ba? So may right yan kasi ang unang-una yung safety ng kay General Bantag ang inuuna din dyan, no? Alam naman natin na it's a very hot issue ngayon. Di natin alam kung ano ang posibleng mangyari. Kaya nga, di pa natin alam kung talagang pupunta ba dyan si General Bantag. Pero as far as I know, no, maraming nagsasabi na pwede rin na wag na lang pumunta si General Bantag kasi pwede lang yan eh. Okay? Hindi naman yan talagang si General Bantag yung sasagot sa mga kung ano mang dapat niyang sagutin dyan. Pwede naman yung lawyer. Diba? So, yan. Ako ngayon dito, nagblog, ay mag-aabang ako sa mga balita ngayon, sa mga ano ang mga progress sa pangyayari ngayon sa preliminary investigation. Let's wait and see. Mag-antay-antay kayo kasi mag-vlog tayo sa mga mangyayari ngayong araw na ito kay General Bantag. Okay? So guys, importante na mag-comment, mag-react kayo tungkol dito sa preliminary investigation. Ano ang mga analysis nyo dito? Ano yung mga posibleng mangyari? Mag-comment below. Libre kayong mag-comment, mag-react at babasahin natin yan lahat. Okay? Sharing of ideas naman tayo dito. Sharing of kung ano ang nasa isip nyo dyan, no? Okay lang yan. Walang problema yan. Babasahin natin yan. Kasi marami naman dito sa aking mga audience ay mga matatalino at marunong rin mag-analyze dito sa pangyayari kay General Bantag. Okay? So, importante na i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. At don't forget guys na i-consider ninyong i-subscribe at i-follow itong Don Mar TV para lagi kayong updated sa balita tungkol dito. Okay? So guys, patuloy pa rin nating suportahan ang great leaders natin sa Pilipinas, Presidente Bongbong Marcos, Vice President Inday Sara Duterte, at mahalin natin ang Pilipinas. Okay? See you in my next video. Abang-abang lang kayo and have a great day. Happy Monday sa inyong lahat.